Nananatiling hindi gumagalaw ang flotilla ni Ilian sa malawak na lawak ng payapang tubig. Mabigat ang katahimikan sa bawat sasakyang dagat. Naghihintay ang mga marinero ng isang desisyong tila ayaw dumating. Alam nilang nabaligtad ng sinabi ni Maylis ang kanilang kapitan kahit wala itong ipinapakita. Halos mahawaw ka na ang tensyon sa hangin. Mahahabang oras ang ginugugol ni Ilian sa pagtitig sa abot tanaw. Para siyang hinahatak ng dalawang puwersang kapwa kumakapit sa kanyang kaluluwa. Sa isang panig, ang batang isisilang ay humihingi ng pag-iingat at pagprotekta. Sa kabila, ang paghihiganting inalagaan niya sa loob ng maraming taon ang nagtutulak sa kanya na harapin ang hari ng mga pirata nang hindi na naghihintay. Nararamdaman ni Maylis ang tahimik na pagkakahating iyon. Nakikita niya ang pagod sa galaw nito at ang tigas sa kanyang mga mata. Sinusubukan niya itong kausapin ngunit nananatiling sarado si Ilian, nakakulong sa isang panloob na labang hindi niya kayang ibahagi. Ang kanilang pag-ibig, na bago pa lamang, ay nanganganib dahil sa hindi nakikitang tunggaliang iyon. Isang umaga, bago pa tuluyang sumikat ang araw sa ibabaw ng hamog, nagpasya si Ilian. Alam niyang hindi na niya maaaring isama si Maylis sa labang ito. Binago ng batang darating ang lahat. Ang paghihiganti ay nananatili niyang pasan ngunit tumanggi siyang hatulan ang kanyang pamilya sa tadhanang puro pagtakas at karahasan. Tinipon niya ang isang bahagi ng flotilla. 30 sasakyang dagat lamang ang susunod sa tuwirang ruta patungo sa gitnang karagatan ng koalisyon. Ang iba ay magbabantay kay Maylis at mananatiling may distansya, handang maglayag patungo sa mas ligtas na lupain kung kakailanganin. Ito lamang ang paraan upang pag-isahin ang dalawang kapalarang kinakaharap niya. Naunawaan ni Maylis ang pasyang iyon nang makita niyang inihahanda ni Ilian ang kanyang sasakyang dagat. Kumirat ang kanyang dibdib. Muli niya itong sinubukang pigilan ngunit hindi na maaaring umatras si Ilian. Napakarami na niyang sugat at napakaraming tahimik na kamatayang iniwan sa kanyang landas. Tinatawag siya ng kanyang daan kahit pa maghiwalay sila dahil dito. Nang humiwalay ang 30 sasakyang dagat sa flotilla, isang napakalaking kawalan ang bumagsak kay Maylis. Nakatayo lamang siya sa kubyerta habang pinagmamasdan ang mga layag na unti-unting lumalayo patungo sa abot tanaw na puno ng banta. Alam niyang malamang na naglalakad si Ilian patungo sa sarili niyang kamatayan. Maging ang karagatan ay tila napigil ang paghinga. Doon nagsimula ang kanyang pag-alis. Isang pasyang isinilang mula sa pag-ibig at paghihiganti. Isang nag-iisang landas kung saan hahamunin ni Ilian ang isang haring hindi pa kailanman natalo. Naiwan si Maylis, pasan ang kanilang marupok na kinabukasan habang dahan-daang binubura ng mga alon ang anyo ng lalaking kanyang minamahal.